let's prepare a healthy ulam na affordable din. This is Gising Gising! Tinawag daw itong gising-gising kasi dahil sa mga anghang na ilalagay natin dito, we're putting 2 types of chilies, magigising ka daw. I don't know if that's true. Nabasa ko lang sa isang cookbook. But kung ano man ang reason niyan kung bakit tinawag tong gising-gising, ang importante, this dish is super duper good. Ang sarap-sarap. Para siyang pinsan ng Bicol Express, pero mas madaling lutuin po ito. And today, let's make it extra affordable and healthier because we're going to use tofu. So this is meatless. Pero meron kasing bagoong, so meron pa ding konting seafood. So, I'm going to put oil into my kawali. And then the usual, magigisa ka lang ng bawang and sibuyas. So your bawang, just until golden. Okay, pag medyo mapula na yung bawang, let's put our sibuyas. And ginger. I'm putting some ginger kasi dito sa aming bahay, nasanay kami na basta naggagata, may konting luya to give it that nice heat and oriental flavor. And then I season this with a bit of salt. And then I put the tofu. This is just crumbled tofu. Ito na yung protein mo dyan. But of course, you can use giniling. Diba? Sa dami ng kinain kong lechon nung holiday season, Diyos ko. So marapat lang na ngayong January ay kumain ako ng mga healthy foods. Ayan, so igigisa mo lang yan. Ilalagay ko na din ang ating alamang gisado, which is very optional. Kung ayaw mo maglagay nito, no problem. Just add a little bit more oil. Smells so good. Ewan ko ha, isa ako dun sa konting mga tao na talagang pag nakakaamoy ng alamang, ay nako, it smells so good, or bagoong. Okay, let's put our sili, green chilies, red chilies. Optional naman po ito ha. Hindi kailangan ganyang kadami ang siling ilalagay. And our coconut milk. Oops! Sorry. Ayan tuloy, ako ang kailangan magising. Ginigising na ako ng gising-gising. Uminit kasi bigla dito sa side na to. Punasan nga natin to. So let's bring this to a simmer bago natin ilagay ang ating kagulayan. So I have here sigarilyas na kinat namin thinly, but of course, pwede ka din gumamit ng beans. Just cut it, kahit sitaw, kung wala ka mabiling ganito. Ewan ko kung sa abroad may nabibili niya. Parang wala ako nakikita. May nakainan kasi kung restaurant, yung gising-gising nila, sitaw ang ginamit eh. They cut it thinly, small pieces na sitaw. Sarap din. Sarap pero matabang. A little bit of salt. I'll also put some patis. And a little bit of white sugar just to enhance the sweetness of the gata.
just to enhance the flavor, lalagyan ko ng konting vegetable powder. Diyos ko, hindi makita yung vegetable powder. Mushroom powder na lang. Ito na lang mushroom. Ay, mushroom powder yan. Natapunan tuloy ako. My God, ano ba tong video na to? Parang literal na ako ang kailangan gumising. Let's put mushroom powder para lang mas yung umami, extra umami. Mushroom powder. Perfect. Let's put our sigarilyas. And then, mabilisan lang po ito ha, para mapanatili mong malutong ang sigarilyas. Kung nakukulangan ka na sa sabaw, pwede mong dagdagan ng gata. Dagdagan nga natin ng konting gata. Pero sa bagay, kahit hindi na pala, may sabaw pa din naman. Pag umurong na yung gulay, ayan o, medyo okay na siya. Hindi na pala, o diba? I trust my recipe. Look how beautiful. Diba? Now I'm going to turn off the heat. Pinatay ko na po yung apoy. And tikman na natin. Again, do not overcook your gising-gising para crunchy. Okay, let's try the gising-gising. Dapat gising na gising ang itsura, no? Pinapawisan ako pero okay lang. Kasi dahil maanghang to, papawisan din naman ako. I love it. I love how crunchy the vegetables and yung tofu, nandun yung balance. Crunchy and soft. So good. And pag nakakagat mo yung sili, alam mo, bursts yung flavor niya. Yung spice, ayan, pinapawisan na ako. Kung may kanin, di ba? Tapos may pritong isda ka, oh my God. Gumawa ka na. Pag namalengke ka, don't forget the isda. I'll see you soon.